Magandang umaga sa ating lahat. Ngayon ay February 14, 2025 at narito ang update ukol sa maging lagay ng panahon sa susunod na 24 oras. Sa kasalukuyan ay meron tayong tatlong weather systems na nagdudulot ng mga pagulan dito sa malaking bahagi ng ating bansa. Una na dito yung shear line kung saan nakakaapekto pa rin ito dito sa bahagi ng extreme northern Luzon at yung easterlies naman na nagdudulot pa rin ng mataas na tsansa ng mga pagulan dito sa silangang bahagi ng Luzon at Visayas. Samantala dito naman sa area ng Mindanao ay umiiral pa rin or nakakaapekto pa rin yung Intertropical Convergence Zone or ITCZ kung saan nagdudulot pa rin ito ng mataas na tsansa ng mga pag-ulan, pagkidlat at pagkulog lalong-lalo na dito sa may silangang bahagi ng Mindanao. At ayon po sa ating latest analysis this weekend, ay patuloy pa rin magdudulot ng mga pag-ulan ng shear line at ang easterlies dito sa silangang bahagi ng ating bansa. And by next week naman ay iiral muli ang northeast monsoon o amihan dito sa area ng northern at central Luzon. Samantala, yung low pressure area naman na monitor natin sa labas ng ating area of responsibility ay wala pong epekto sa anumang bahagi ng ating bansa at nananatiling mababa rin yung tsansa nito na maging bagyo at hindi po ito papasok sa loob ng ating area of responsibility. And bukod po dito ay wala na tayong ibang low pressure area or bagyo na minomonitor na maaari po makaapekto dito sa ating bansa. At para nga sa maging lagay ng panahon ngayong araw ng Biyernes, maulap na kalangitan at mga kalat-kalat na pagulan pa rin yung mararanasan dito sa bahagi ng Batanes at Babuyan Islands, dulot po yan ng shear line. Samantala, magiging makulimlim din yung panahon at mataas pa rin yung tsansa ng mga pagulan, pagkidlat at pagkulog dito naman sa bahagi ng mainland Cagayan, Isabela, Aurora, Quezon at sa area din ng Bicol Region, dulot nga po ito ng easterly. So muli po, pag-iingat para sa ating mga kababayan dyan sa posibilidad ng mga pagbaha at pagguho ng lupa. Samantala, dito naman sa Metro Manila maging sa nalalabing bahagi pa ng Luzon ay magiging bahagyang maulap hanggang sa maulap yung ating kalangitan at dahil nga hindi umiiral or nakakaapekto ngayon yung amihan sa anumang bahagi ng ating bansa ay bahagyang mainit pa rin po yung mararanasan natin na panahon lalong-lalo na sa tanghali at mataas po yung tsansa ng mga pag-ulan or yung mga isolated o mga biglaan at mga panandaliang pag-ulan, pagkidlat at pagkulog lalong-lalo na po yan sa hapon at gabi, dulot po yan ng easterly. So kapag po tayo lalabas ay huwag natin kalilimutan yung mga pananggalang natin dito sa mga pag-ulan na ito. Agwat ang temperatura sa Metro Manila ay mula 24 to 32 degrees Celsius. Samantala sa bahagi naman ng Visayas at Mindanao, dito sa area ng Eastern Visayas ay magiging mataas po yung tsansa ng mga pag-ulan, pagkidlat at pagkulog lalong-lalo na po yan from tanghali hanggang sa gabi, dulot pa rin ito ng easterly. Samantala meron pa rin tayong mararanasan na mga katamtaman hanggang sa mga kung minsan ay mga malalakas na pag-ulan dito sa area ng Caraga at Davao Region, maging sa Northern Mindanao, dulot naman ng ITCZ. So muli po, patuloy pong pag-iingat para sa ating mga kababayan dyan sa posibilidad ng mga pagbaha at pagguho ng lupa. Samantala, sa nalalabing bahagi naman ng Visayas at Mindanao, maging dito sa area ng Palawan, ay magiging bahagyang maulap hanggang sa maulap yung ating kalangitan. Meron tayong posibilidad ng mga isolated o yung mga biglaang pag-ulan, pagkidlat at pagkulog, lalong-lalo po yan sa hapon at gabi dulot ng easterlies at ng ITCZ. Agwat ang temperatura sa Cebu ay mula 25 to 31 degrees Celsius at sa Davao naman ay 25 to 32 degrees Celsius. At para naman sa lagay ng dagat baybayin ng ating bansa, wala na po tayong nakataas na gale warning. Ngunit iba yung pag-iingat pa rin para sa mga kababayan natin na maglalayag sa mga dagat baybayin ng Northern Luzon, kung saan magiging katamtaman hanggang sa maalon pa rin po yung lagay ng ating karagatan. Dito sa Metro Manila, ang araw ay sisikat mamayang 6:21 ng umaga at lulubog mamayang alas 6 ng hapon. Patuloy po tayong magantabay sa updates na ipapalabas ng Pag-asa at para sa mas kumpletong impormasyon, bisitahin ang aming website pag-asa.dost.gov.ph. At yan po muna ang latest dito sa Weather Forecasting Center ng Pag-asa. Grace Castañeda, magandang umaga po.